ating banal na misa. Amen. Sinong pinagpala? Yes. Oh, parang wala mang narinig. Walang gutom Sumigaw yata. ang lahat ng mga pinagpala. Woo! Ayan, magandang umaga, tanghali, hapon, gabi po sa lahat ng mga nasa YouTube, FB Live, at saka sa mga nandito sa FB, yan, mga sa Facebook. O magandang buhay sa ating lahat. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Sister Joy, kamustahin po muna natin sila. O, kumusta ang ating isang linggo nga nagdaan? Lahat ba ay pinagpala? Praise the Lord. Amen. O, siguro maraming magpapatotoo mamaya. Amen. Amen. Ayan. Una po, kung mayroon po tayong bagong dalo, inaanyayahan po namin dito sa unahan para po i-welcome po natin. Amen. Sinong bago dyan? Praise the Lord. Mayroon po ba tayong bagong Darating. akay? Ayan. Wow, Meron. ayan. Pinagpala si Dinala sister. Lord. Ako'y Amen. bagong luma. Oh, praise the Lord. Lisis. Meron pa po ba? Meron pa. Darating. Amen. Wow. Ayan, Ang swerte i-welcome po mo. natin sila. Pinagpala ka. Sila ay ating awitan. O, lahat tayo tumayo at ating welcome po ang ating sister. Amen. Sasamahan tayo ng ating kapatid na si Sister Jessie ay papaliwanag po sa iyo ang yung nasumpungan sa araw na ito. Praise the Lord. Pinagpala ka talaga. Ay, Magandang tanghali. Magandang tanghali, sister. At kami po'y nagagalak na makasama ka namin sa gawain ni El Shaddai. Nais ko lang po'y paliwanag sa iyo, sister, ang nasumpungan mo sa araw na ito. Hindi naman po ang taong tumawag sa iyo, kundi ang Panginoon. amen. Si Yahweh El Shaddai, isang gawain na itinalaga ng Panginoon. Ang El Shaddai is God Almighty at ito po ay under the Catholic Charismatic Movement of Catholic Church. Kung ano man po ang katanungan mo, kami ay sasagot sa iyo at kami nagagalak na nakasama sa araw na ito. Ang gawaing ito, sister, ay meron po tayong live sa YouTube, sa Facebook. Pwede kang manood at ikaw ay makiisa sa amin at ang aming panalangin. Nariyan po ang magazine na yan. Diyan po mababasa ang lahat ng patutuo ng mga pinagpala ni Yahweh El Shaddai. At nandyan po yung schedule ng gawain dito sa Hong Kong mula Lunes hanggang Sabado.
So, maraming salamat po, sister. At ang panyo na yan, nariyan po nakasulat ang salita ng Diyos, na yan po ay dinadasal ng buong mundo sa mga prayer partners, alas 6 ng umaga, alas 12 ng tanghali, alas 6 ng hapon, at kung gising ka pa po sa sister sa alas 12 ng gabi, pwede kang sumabay. At kung ano man po ang suliranin sa buhay, halimbawa may pagsubok ka, pwede mong dasalin yan kasi yan ay God's protector, awit ng pagtitiwala sa Diyos. Ang panyo na yan, sister, ay walang halaga. Bagkus ang nakasulat na salita ng Panginoon, iyan po ay makapangyarihan. Ang himala ng Diyos ay laging umaalalay sa atin. Lalong-lalo tayo, mga OFW, alam ko po na andyan din ang pagsubok sa'yo, hindi yun nawawala. Amen? Maraming salamat, sister. Maraming salamat po. At eto po, Pwede bang malaman kung anong pangalan mo or taga saan? Wala. Ako nga po pala si Joanne. Ano po, bali, bisita lang po ako dito. Naka-ano po talaga ako sa Abu Dhabi po talaga ako nag-work. And then yung amo ko is nagbakasyon dito, sinama ako. So by next week is babalik na rin din po sa Abu Dhabi. So thank God po kay ate. Kasi sinabi niya ako, sabi ko, isama mo ako kasi hindi ko kabisado pa dito. Amen. Thank God. Kumustahin mo yung anak ko, nandun sa Abu Dhabi rin. Payakap sa kanya, ha? Amen. Sis, dito ka muna. Sinong pinagpala? Sinong magsishare? Pakishare naman sa mga blessing niyo. Lahat. Kung malaki, kung maliit, masaya ang Panginoon. Amen. At makikinig po tayo. Halika, sister. Ayan po, Praise sister. God. Pinagpala si sister. Good morning po. At good morning, Kayawel Shaddai. Wow, good morning. Nagpapasalamat po ako sa 2 months vacation na binigay sa akin ng amo ko. Narito na pong muli ako. 2 months. Sa mga pagpapala ni Lord sa Pilipinas. Salamat po. Yan ang blessing talaga. Praise God. God is Amen. good. Sino pa Meron pa po? pinagpala? Sino pa po? Meron pa po. Sino pa po ang pinagpala? Okay. Ayan, Sister Rose. Kasi may time pa. Amen. Thank you, Lord. Sabi, maliit man ang malaki ay salamat sa ating Diyos na buhay. Gusto ko pong, nung last week, sabi ng anak ko, na-bless po ako sa sinabi niya na, Mama, salamat sa pag-ano sa kanya na nakaseminar po siya, pagpayag sa kanya na mag-seminar ng 1 week. Bible study po yon. At parang napaluha po ako dahil nagsabi siya na, thank you ma, marami pong reflection sa akin na nakuha ko po sa seminar. Thank you Lord na bagamat ay teenager po siya, ngunit sumasama po siya sa mga Bible study. Nung isang araw, nag-retreat daw din po siya. Thank you Lord, tunay nga, hindi niya pinababayaan yung ating mga anak. At salamat din sa Panginoon na isang araw, ay binigyan pa ako ni boss ng bag. Ang isa ay bago niyang bili, ngunit hindi niya korsonada. Sabi niya, bigay ko sa iyo, Ross, at saka yung Gucci niya na original. Thank you, Lord. Kahit luma yung Gucci, ngunit hindi naman po ako makabili ng ganon. Kaya, papuri pa sa salamat sa ating Diyos na buhay. Sana all. Tears of joy. Salamat sa mga anak na Amen. ni-recognize din ang lalo na mga nanay. Amen. Sino Ayan. pa po? Ayan, kung wala na po, tayo po ay dadako na sa pakikinig ng mabuting balita. At sasamahan po tayo ng El Shaddai Gospel Music Ministry Hong Kong. At To be led by Sister Evelyn Perez. At sa pananalangin naman po, sasamahan tayo ni Sister Telma Bruno. At sa paghahayag ng mabuting balita ay
sasamahan po tayo ng ating elder disciple na si Brother Bay Gonzales. Amen. Praise the Lord. Praise the Amen. Lord. O, magsitayo po tayong lahat. Praise the Lord. Glory to God. Glory to Christ Jesus. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Diyos amang makapangyarihan sa lahat, Yahweh El Shaddai. Aming ka pong pinapasalamatan sa isa namang pagkakataon na iyong pinagkaloob sa bawat isa sa amin. Na ikaw ay aming masamba, madakila, at patuloy na maitaas. Purihin ang ngalan mo, O Diyos, napakadakila mo. Ikaw ang Diyos na pinagbubuhatan ng aming kinabubuhay. Ang Diyos na may likha ng langit at lupa. Patuloy po kami, Lord God, dumudulog sa iyong banal na paanan. Humihingi ng kapatawaran sa lahat ng aming nagawang mga pagkakasala, sa isip, sa salita at sa gawa. Hugasan mo po, Panginoong Diyos, ang aming mga pagkakasalang ito ng banal na dugo ng iyong bugtong na anak na si Hesus Kristo. Upang muli po kaming karapat-dapat na tumawag sa iyo ng aming Ama, muling karapat-dapat na tumanggap ng mga biyayang nilaan mo sa bawat isa sa amin. Maraming salamat po, Diyos, sa kapatawaran niya ginawad mo na sa bawat isa sa amin. At patuloy po namin hinihiling ang banal na Espiritu na siyang mangunguna sa lahat ng aming gagawin sa panambahan na ito. Dahil umaamin po kami na kung wala ang banal na Espiritu, wala po kaming magagawa. Kaya naman po, Diyos, amin pong inaangkin na ang katagumpayanan ng banal mong gawain sa araw na ito ay iyong ipagkakaloob sa bawat isa. Ang mga kahilingan na hindi man naisulat o naisulat, Lord God, ay iyong tutugunin ayon sa iyong ayon sa iyo, Lord God, kung kailan at kung ayon sa takdang panahon na iyong tinakda, Lord God. At maraming salamat po, Diyos, at aming inaangkin na ang araw na ito, ang gawain na ito, Lord God, ay 100% na katagumpayanan ipagkaloob mo na sa bawat isa sa amin. Sa pangalan ng aming Panginoong Hesus, sa ngalan ng Ama, ng Anak, Espiritu Santo. Amen. Sige po, manatili po tayong nakatayo. Isang malakas na palakpak po para kay Yahweh El Shaddai. Amen. Hallelujah. 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 Thank you, Lord. Yes, O God. Maraming salamat na kami muling Maraming salamat, Lord, na muli kami nagkatipon-tipon sa araw na ito upang ikaw ay papurihan, pasalamatan, dakilain sa iyong pangalan. Oh, hallelujah. Hallelujah. Yes, O God. Hallelujah. Banal na Espiritu, manahan ka po sa aming mga puso. Linisin mo ang bawat loob ng aming mga puso. Oh, hallelujah. Narito ang puso ko, naghihintay sa'yo. Yes, O God. Naghahangad ng paglilinis mo. Amen, Lord. Hallelujah. Narito ang puso ko, nag-iasa sa'yo. Naghahangad
ating papurihan ng ating Panginoong Hesus Kristo. Hallelujah. Amen. Labis na galak po, mga labi ko'y. Mga Amen. labi ko sa iyo, o Diyos umaawit. Amen. Hallelujah. Thank you, Lord. Amen. Amen. Hallelujah. Amen. Come on, sis. Sasayaw tayo sa presensya ng ating Diyos na buhay. Amen. Lahat po sumayaw. Amen. Palakpak ang mga kamay. Mga Sa bawat galaw, itataas ang ngalan mo, magpakailanman. Napakasaya. Hallelujah. napakasaya, magbigay papuri. Magpakailanman. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Amen. Hallelujah. Patuloy po natin ating purihan. Sambahin ang ating Panginoon Diyos. Oh, hallelujah. 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 Oh, hallelujah. Lord, hallelujah. Salamat sa iyo. Sabi nga po, ayon sa awit 117 verse 2, pagkat ang pag-ibig na ukol sa atin ng Diyos, sa atin ay dakila at wagas, at ang katapatan niya ay walang wakas. Hallelujah. Jesus, ikaw ang hari ng sanlibutan ito. Lahat ng bagay ay hindi lingid sa'yo. Lahat ng oras, sa lahat ng pagkakataon, dakila kami, Panginoon. Jesus, ikaw ang hari ng sanlibutan ito. Lahat ng bagay ay hindi lingid sa'yo. Sa lahat ng oras, sa lahat ng pagkakataon, dakila kami, Panginoon. Jesus,
inasang ikaw lamang. Jesus, dakila ka't tapat sa tulad ko. Inibig mo ako kahit ako ay ganito. Walang maaasahan, tanging iyong kabutihan. Wala na nga akong ibang inaasam, ikaw lamang. Ikaw lamang. Ikaw lamang. Oh, hallelujah. Purihin ka, Diyos. Oh, hallelujah. Oh, hallelujah. Purihin ka, Diyos. Oh, hallelujah. And now let us bless the Lord. Bless the Lord, oh my soul. Bless the Lord, oh my soul, and all that is within me. Bless His holy name. Love the Lord, oh my soul. Love the Lord, oh my soul, and all that is within me. Love His holy name. Serve the Lord, oh my soul. Serve the Lord, oh my soul, and all that is within me. Serve His holy name. Trust the Lord, oh my soul. Trust the Lord, oh my soul, and all that is within me. Trust His holy name. Thank the Lord, oh my soul. Thank the Lord, oh my soul,
El Shaddai, El Shaddai, Elyon Adonai. Age to age, you're still the same. By the power of the name, El Shaddai, El Shaddai, I come God Adonai. We will praise and lift you high, El Shaddai. Through your love unto the land, you saved the son of Abraham. To the power of your hand, you turned the sea into dry land. To the outcasts on their knees, you are the God who really sees. And by your might you set your children free. El Shaddai, El Shaddai, Elyon Adonai. Age to age, you're still the same. By the power of the name, El Shaddai, El Shaddai, I come God Adonai. We will praise and lift you high, El Shaddai. Glory to God. Years you made that the time of Christ was near. Though the people could not see what Messiah ought to be, though your words would say the plan, they just could not understand. Your most awesome work was done to the birthday of your son. El Shaddai, El Shaddai, Elyon Adonai. Age to age, you're still the same. By the power of your name, El Shaddai, El Shaddai, Erkam God Adonai. I will praise you till I die, El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, Elyon Adonai. Age to age, you're still the same. By the power of the name, El Shaddai, El Shaddai, Erkam God Adonai. I will praise you till I die, El Shaddai. praise God, hallelujah. Purihin ang Panginoon. I will praise you till I die. El Shaddai. Hallelujah. Praise the name of the Lord. Purihin ka, Panginoon, sambahin na iyong pangalan, ngayon at magpakailanman. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. O Diyos naming Ama, muli kami nagpapasalamat sa buong isang linggo na pagpapala na binagkaloob mo sa amin, pagpapalang kalusugan, kalakasan, pagpapalang espiritual, pinansyal, at higit sa lahat, nakapagpupuri kami sa iyo,
samba sa iyo sa araw na ito, araw ng Sabado. Ang Saturday Group, Panginoon, na kinakatagpo mo sila tuwing Sabado dito po sa lugar na ito. I-bless mo po ang kanilang pangarap, ang kanilang mga mithiin sa buhay na matupad ito sa tulong mo, Panginoon. Pagpalain mo rin ang kanilang mga employer, ang kanilang pamilya sa Pilipinas. At inaangkin po namin sa pamagitan ng mga aral na nanggagaling sa iyo na yung mga salita. Ito ang magbibigay sa kanila ng kalakasan, katatagan sa kanilang pananampalataya sa iyo. Sa iyo namin ipinagkatiwala ang kabuuan ng pagtitipong ito in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen and amen. Purihin si Yahweh El Shaddai. Ang Panginoon, si Kristo ay narito na. Aming lakas at pag-asa. Ng Panginoon nagdiriwang sa pagdating niya, nagadala ang aming Espiritu. Kristo ay narito na, di tayo iwasan na, tayo ay tutulungan niya. Ang Panginoon, si Kristo ay narito na. Tanging lakas at pag-asa. Hallelujah, hallelujah. Ang lakas at pag-asa dito sa tina, nakahanda, tulungan ka. Hallelujah, lagi na siyang kasama sa hirap man at ginhawa. Purihin ang Panginoon, si Kristo ay narito na. Tanging lakas at pag-asa. Hallelujah, 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 Amen. Palapakan natin si Lord. Taas ang kamay. Iwagaywayan kay El Shaddai sa inyo. Hallelujah! Yeah! Hallelujah! God is good All the time. all the time. God is good. Amen. Okay, Saturday na naman. Parang kahapon laang. Ang bilis ng panahon. Amen? So, ang topic natin ngayon is about do for others what you want them to do for you.
ito yung golden rule. Gawin mo sa iyong kapwa ang dapat gawin sa iyo. Ito po ay ang aralin natin ay sa Matthew 7:12. Dito tayo kukuha ng pag-aaral. Pero ang ating ebanghelyo ay Matthew 7 verse 7 up to 12. Papuri sa iyo aming Panginoong Hesus. Ask and you will receive. Seek and you will find. Knock and the door will be open to you. For everyone who asks will receive, and anyone who seek will find, and the door will be open to those who knock. Would any of you who are fathers give your son a stone when we ask for bread? Or would you give him a snake when he asks for a fish? As bad as you are, you know how to give good things to your children. How much more, and will your Father in heaven give good things to those who ask Him? Sa verse 12, narito ang ating aral. Though for others what you want, then them to do for you. This is the meaning of the law of Moses and of the teaching of the prophets. Humingi kayo at kayo'y bibigyan. Humanap kayo at kayo'y makakasumpong. Kumatok kayo at ang pinto'y bubuksan para sa inyo. Sapagkat tumatanggap ang bawat humihingi, nakakasumpong ang bawat tumahanap. At binubuksan ang pinto sa bawat kumakatok. Bibigyan ba ninyo ng bato ang inyong anak kung humihingi ng tinapay? Bibigyan ba ninyo ng ahas kung humihingi ng isda? Kung kayo'y masasama, ay marunong magbigay ng mabubuting bagay sa inyong mga anak, gaano pa kaya ang inyong amang nasa langit? Ibibigay niya ang mabubuting bagay sa mga humihingi sa Kanya. Sa verse 12, kaya gawin ninyo sa inyong kapwa ang ibig ninyong gawin nila sa inyo. Ito ang kahulugan ng kautusan ni Moises at ng turo ng mga propeta. Ito ang mabuting balita ng ating Panginoong Jesucristo. Salamat sa Diyos, pasalamatan natin ang Panginoon. Purihin natin siya at sambahin natin ang Panginoong Diyos. Buti-buti mo, Panginoon. Amen, Lord. Sa lahat ng oras, sa bawat araw, ika'y laging tapat kung magmahal. Ang iyong kawa ay magpawalang hanggan. Kay buti-buti mo, Panginoon. Hallelujah. Sa lahat ng oras, sa
Tunay ngang ika'y walang katulad. Tunay ngang ika'y di nagbabago. Mabuti ang Diyos na sa akin ay nagmamahal. Mabuti ang Diyos na sa akin ay nagmamahal. Mabuti ang Diyos na sa akin ay nagmamahal. Amen. Palapakan natin si Jesus. Hallelujah. Okay, magsiupo po kayo. Sabihin nyo, God is good. God is good. Ayan. Alam mo yung awitin na yon, makwan po yun, parang ramdam na ramdam mo na ang Diyos natin ay hindi masamang Diyos, kundi mabuting Diyos. Amen? Ang John 10:10, na parito ang magnanakaw upang magnakaw, magwasak at pumatay. Pero ang kanugtong po doon, na parito ako upang bigyan ng buhay na ganap at kasyasya ang mga tupa. Yon ang Diyos natin. Kaya pag binasa mo yung John 10:10, nahati yan sa dalawa. Yung bad, sa side ng demonyo. Sino ba ang mga magnanakaw? Demonyo. Sino ba ang killer? Demonyo. Sino ba ang destroyer? Demonyo. Anong karugtong doon sa John 10:10? Naparito ako upang bigyan ng buhay ang mga tupa, isang buhay na ganap at kasiyasiyang buhay. Ngayon, kung may tao mang mapasama, that is your choice. Because life is what you make it, that choice is yours. Amen? Pinili kasi ng tao na mapahamak siya. Aba, sa mundong ito, ikaw ang pumili ng gusto mong landas ng buhay. Na? Kaya pinili mong pumunta sa Saikong. Alam niyo yung iba kung bakit wala dito? Takot sa bagyo. Isipin mo, ambun lang. Pero yung mga taong pumunta dito, bakit pumunta sa gawain? Puntahan ko doon si Lord. Kung ayaw mo, di wag, ako na lang. Ayun. Yun yung mga tao na talagang hindi sila paepekto sa ibang tao. Sa Bisaya, ang tawag doon, kanya-kanyang ulo, kanya-kanyang kulo. Alam niyo yan? Hindi. Alam mo yung kulo? Aba, ulo ko to, ako ang may hawak dito. Ako masusunod dito, ako ang magbibigay direksyon sa buhay ko, hindi ikaw. Amen? Pati yung yung sinasabi nila, destiny ko to eh. Anong destiny? Anong sinabi ni Lord? My people perish because of lack of wisdom, lack of knowledge. Dahil bubu ka sa salita ng Diyos, kaya napahamak ka. Amen? Ngayon, ang batas ng Diyos, mayroong tinatawag mabuting gawa, mabuti ang balik. Yan ang golden rule. Pag may masama kang ginawa, masama rin ang balik sa iyo. Ang tawag doon, good and bad karma sa mundo. No? Kaya ang sabi ng mga Hapon, Nihongo ni Shugui, you know? Ang Nihongo, ang mga Hapon, sila ang nagsasabuhay ng golden rule.
Huwag mong gawin sa iyong kapwa yung ayaw mong gawin sa iyo ng iyong kapwa. Kung gusto mong gawin ka ng mabuti, ikaw muna magtanim ng mabuti. Sapagkat walang nagtanim na hindi aani. Amen po ba? Kung yung mga taong tumutulong sa iyo ngayon, sa gitna ng iyong problema, sa gitna ng iyong suliranin, titiyakin ko sa iyo, may mga taong tinulungan ka noon. Bunga lang yon ng ginawa mo noon. Amen? At kung nasira ang buhay mo ngayon, may mga tao kang sinira noon. Kaya bumalik lang sa iyo yan. Amen? Ang Diyos ay hindi natutulog. 24 hours, God is watching us. Kanta yun, Brother Bay. Ha? Totoo naman talaga yun eh. From a distance. Ang awitin yun, from a distance na. Ayan. God is watching us. Really? Yes. Kung alam mo, God is watching us, gagawa ka kaya ng kabulastugan? Ha? Diba? Kung ang Diyos nakikita yung ginawa mo, gumawa ka ng mabuti, ang Diyos gagantimpalaan ka niya. Purihin ang Diyos, palakpakan natin ang Panginoon. Woo! Okay, dadako na tayo sa ating aralin. Ha? Alam mo, sa estudyante, yung natutulog, walang natutunan. Pagdating ng examination, itlog, 0. Pangalawa, ang isang estudyante na absent ng absent, wala ring natutunan yan. Amen? Amen po ba? Dati dahil masipag ako mag-aral, nakalimutan ko na linggo pala, pumunta ako sa school. Ako lang mag-isa. Bakit walang estudyante? Sabi, linggo pala ngayon. Amen? Pero, yung tao masipag, lahat ng bagay, gawin mo, i-apply mo yung kasipagan, masipag mag-aral, masipag makinig, masipag gumawa ng mabuti, ang taong yan, hindi magtatagal pagpapalain ni Yahweh El Shaddai. Amen! Amen po ba? O yan. Sabi dito, dadako na tayo ha, yung verse 12 ng Matthew 7 verse 12, do for others what you want them to do for you. This is the meaning of the law of Moses and of the teaching of the prophets. Tandaan ninyo, the prophets is the mouthpiece of God. Yan ang bibig ng Diyos. Ang mga lingkod ng Panginoon, ang mga preacher, mga pari, that is the mouthpiece of God. Kaya sinabi ni Lord doon sa commissioning, humayo kayo. Ang sino mang tumanggap sa inyo ay tumanggap sa akin na nagsugo sa inyo. Ang sino mang nagtakwil sa inyo, nagtakwil sa akin na nagsugo sa inyo. Ang sino mang makinig sa inyo, nakinig sa akin na nagsugo sa inyo. Ang sino mang ayaw makinig sa inyo, ay ayaw makinig sa akin na nagsugo sa inyo. Amen po ba? Sa umpisa pa lang yun, ang tawag ng commissioning, 2025 years na. Ang commissioning na yan, yung pag-uutos ng Panginoon sa mga alagad niya,
that is continuous hanggang sa pagdating ng Panginoong Hesukristo. Amen? Amen po ba? Ngayon, ito pong kahulugan ng batas. No? Kaya ang pinakabuhay, pinakabiblia ng ating bansa ay ang konstitusyon. Ha? Lahat ng bansa may konstitusyon po sila. May mga batas sila na dapat susundin. Ang mga taong lawlessness, mapaglabag sa batas, mga terorista, mga sindikato, sila po ay lumalabag sa batas at hinahabol ng batas. Pero yung mga taong law-abiding citizen, yan ang pinoprotektahan ng batas. Amen po ba? Mayroon ding batas ang Diyos. Ang sabi ng Panginoon, number 1, ibigin niyo ang Diyos. Higit pa sa lahat ng bagay. Ibigin mo siya buong puso, buong lakas, buong pag-iisip, at buong kaluluwa. Kaya yung mga tao walang kaluluwa, hindi po magmamahal sa Diyos yan. Amen? Pangalawa, ibigin mo ang iyong kapwa gaya na iyong sarili. Love your neighbor. Ha? Hindi sinabing, mahalin mo ang sarili mo bago ang kapwa, huwag mong baliktarin ang Biblia. Kaya ang mga taong makasarili, walang pakialam sa kapwa. Kahit nangangailangan yung kapwa, sila ay mga manhid na hindi nakaramdam ng pangangailangan ng halang kapwa-tao. At inutos ng Diyos, pati kaaway mo, anak, mahalin mo. Magbabago yan. Hindi pwede magbago ang mundo. Yung masama, sabi sa Romans 12, 16, 17, gawan mo ng mabuti ang masama, daigin mo ng mabuti ang masama, at ang masama ay magbabago ang kanilang buhay. Amen po ba? Inutos ba ng Diyos yun kung hindi epektibo? Love your enemy. Ha? Kaya yan po, isang malaking nangyari sa Bilibid sa Muntinlupa. Dati-dati ang Muntinlupa, ako po nag-open yan doon sa Muntinlupa. Ako po ang may hawak noon ng Paranaque, Las Piñas, Muntinlupa at Pasay. Yan po ang kombinasyon. Pag ikaw head, lahat ng mga city jail, magpipreach ka doon. Lahat ng mga kulungan, kailangan maghatid ka rin ng mabuting balita doon. At ang pinakamatindi na na-experience ko doon, nung mag-open ako ng gawain doon sa loob ng maximum compound. Ang maximum compound, sila po yung may hatol ng silya elektrika, sila po ang may hatol na habang buhay ng pagkabilanggo. Kasama na doon si Blas Romanilios na na-assign dito, na binigyan ng pardon ng gobyerno natin panahon ni President Marcos, ni President Fidel Ramos. Si Blas ay produkto ng pangangaral ng mabuting balita doon. Ang matindi doon, dati-dati, doon sa maximum compound may riot. Nagpapatayan ang leader ng Sigi-Sigi Gang at saka yung mga gang-gang doon. Pag nagsalpukan po yan, saksakan, patayan. Nung dumating ang ebanghelyo sa Muntinlupa, binago ng Diyos yung leader ng mga gang. Alam mo ba ang nangyari? Yung mortal na magkaaway, nagiging matalik na magkaibigan. Pagkatapos noon, nag-isip itong mga sa kulungan na huwag na tayo mag-away.
Lahat ng talento dyan na marunong tumugtog, marunong umawit, gagawa tayo ng konserto dito sa loob ng Muntinlupa. Doon nabuo ang isang dakot ng himala. No? Para malaman yung history. No? 1985, 86, 87. Nangyari yan. Ako dumating ako sa El Shaddai, 84, 85. 7 tao pa lang noon ng El Shaddai, nandun ako. Kaya pinupuntahan ko, kahit yung mga tao, hindi ko alam doon sa Coastal Road, sa isang compound, ang pinasok ko pala ay kuta ng drug lord. Ha? Isipin mo yung mga tauhan doon, mga Bisaya, hindi nila alam yung mga pinagbabalot pala nila pa-deliver, mga drugs pala yun. Hindi naman nila alam yun, dahil tauhan na sila. Noong bandang huli, binago sila ng Diyos. Yung mga tao sa Muntinlupa, kaya doon po nabuo ang gusto kong awitin, yung pong isang dakot ng himala. Alam mo ang ano? Maging ang simbahan, uwang bilangguan, nabigo kami gisingin sa katotohanan, ngunit nang kami ay kanyang hipuin, kamay ni Jesus na naghirap para sa amin, ang pagbabagong totoo ay dumating sa bawat isa sa amin. Kami isang dakot ng kanyang himala, dati mga makasalanan, pinuspos niya ng awa. Tapos, alam niyo ba, binigyan ng pardon po yung mga isang dakot ng himala. Sila po ang ginamit ng Diyos sa pinakamagulong lugar, ang Tondo. Bawat barangay, araw-araw mayroon silang konserto, yung isang dakot na himala. Nung makita ng mga tao na yung mga tirador, yung mga pusakal, masamang tao mamamatay, ay nagpapahayag na ng kabutihan ng Diyos, lumaganap na ang mga charismatic. Doon nagsimula na nag-unite ang charismatic movement, ang Katoliko, El Shaddayan, Katoliko. Ang mga born again, nandyan yung grupo ni Eddie Villanueva, yung grupo ng Victory, grupo ng malalaking mga wala nang away-away at wala nang inggitan. Kasi nung panahon na yon, doon sa Lunita, nagkaisa lahat ng reliyon, lahat ng sekta, lahat ng mga born again, madri, pari, nagsama-sama at mga preacher nagsama-samang sumamba kay El Shaddai. Doon ko nalaman noong 1988, bumaba po yung parang usok. Bumaba po yun. Pati yan si Morris, si Rolo, pati yan si Binihen. Doon yan lagi sa Lunita. Doon ko nalaman ng Diyos, walang mahirap sa Kanya. Walang imposible sa Kanya. Lahat magagawa ng Diyos kung ang tao sumunod lamang sa batas ng Diyos. Purihin natin ang Panginoon. Hallelujah! Amen! Hindi ako galit, ha? Sandali, inom lang ako. Ang kapatid ko, ang trabaho niya, member po siya ng Alex Bungkayaw Brigade. Ang trabaho ng Alex Bungkayaw Brigade, sila nag-eliminate, sila ang pumapatay. Inuutusan sila ng mga NPA. Patayin mo yan, itong listahan. Pag hindi mo pinatay, ikaw ang papatayin.
Ha? Yung kapatid ko yan, si Misoy, kamukha ni Digong yun eh. Ang trabaho noon, yung kapatid ko, taga ganon. Pero hindi ko kinikundi na. May mga taong hindi nagbabago kasi sa halip na akayin, kinukundi na. Ikaw, magbago ka na. Kung hindi ka magbago, pupunta ka sa impyerno. Oh, paano maakay yun? Ipadama mo ang pagmamahal. Ipadama mo ang pag-ibig ni Kristo. Sapagkat kahit gaano kasama ang tao, pag nalaman nilang may mga taong nagpapahalaga sa kanila, sila po ay unti-unting magbabago. Purihin ang Panginoon. Amen? Amen po ba? Gawan mo na mabuti mga sasamang tao. Ha? Amen? Amen po ba? Sabi dito, do unto others as you would have them to do unto you is a biblical concept spoken by Jesus in Luke 6:31. It is commonly referred to as the golden rule. Yan ha. Refer us to a golden rule. Yung golden rule, batas po yan. Huwag mong gawin sa iyong kapwa yung ayaw gawin sa iyo. Gawin mo sa iyong kapwa yung gusto mong gawin sa iyo. Amen po ba? Golden rule, so, and everything do to others what you would have them to do to you, for this sum up and law and the prophets. Ito na, mayroon kayong, dito kinuha yung golden rule eh. May history yan eh. Number 1, what is the golden rule? Wow. What is the golden rule? The golden rule, do to others what you would have them to do to you. The rules of conduct. Yan. The rules of conduct is a doing unto others, is a call to service. Call to service. Amen? Sabi dito, we want others to love us, and so we must first love them. Love us, magmahalan kayo. Huwag kayong mag-away-away, huwag kayong magsiraan. Magmahalan kayo. Sapagkat pag nagmahalan kayo, ang Diyos magpapadala ng mga tao sa community na yan. Tandaan nyo, ang attender, hindi po yan dahil sa galing ng mga nangangaral. Ang Diyos Ama ang nagpapadala dyan ng attender. Pag nagmamahalan kayo, nagtutulungan, anong sinabi? Ng John 6:44, walang makalapit sa anak maliban dalhin ng Ama na nagsugo sa Kanya. Sinong sinasamba natin dito? Jesus. Sino ba si Jesus? Sino ang Ama? Kaya yung sinabi ni Father, tayo mga Katoliko ay santatlo, iisang Diyos sa tatlong persona. Diyos Ama, Creator, Diyos Anak, Savior, Diyos the Holy Spirit is our guidance, is our comforter. Sa panahon ngayon, nasa panahon tayo ng Diyos Espiritu. Amen po ba? At ang matindi ngayon, ang Diyos Espiritu ay nasa iyo na. Sapagkat ang sinabi ng 1 Corinthians 3:16, hindi nyo ba alam na inyong katawan ay templo ng Diyos at naninirahan sa inyo ang Espiritu ng Diyos. At ang sumira sa kanyang templo ay parurusahan ng Diyos. Yung mga sumisira sa katawan nila, yung mga sunog baga, bakit nagkasakit ka, cancer sa baga? Kasi nilalaklak mo lahat ng inumin, pati yung butin may pangalan marka demonyo, ininom mo pa yung demonyo.
Ha? Amen? Bakit nasunog ang baga mo? Kasigarilyo. Ha? May naroon sa Pilipinas, yung kahan ng sigarilyo, nandoon yung sunog ang baga, pati puso, nasunog, naging itim na. Bakit hinihit-hit pa ng tao ang sigarilyo? I hate sigarilyo. Bakit yun ang hindi ko pinasok na bisyo? Lasinggo. Ha? Uminom ka ng red wine, okay lang yan dahil pampatunaw lang sa pagkain yan. Pero, yung mga wala pang kain, naglaklak ka na ng mga alak, sunog ang bituka mo, sunog ang baga mo. Tapos sabihin mo, pag nagkasakit ka, Diyos ko, bakit mo ako pinabayaan? Tanga. Dahil sa kabubuhan mo. Di ba? Katawan mo yan, templo ng Diyos yan. Anong ginawa mo sa katawan mo? Tulad niyan, katawan mo yan. Sinabi na ng doktor, huwag kang kakain ng litson kasi high blood ka. Nilaklak mo pa yung litson. Nung inatake ka, sabi mo, Panginoon, bakit mo ako pinabayaan? Amen po ba? Di ba? May batas yun. Alam mo na diabetes ka, kain ka ng matamis. Kung alam mo na templo ng Diyos ang iyong katawan, dapat ingatan mo yan. Amen po ba? Woo! Inom kayo ng soft drinks. Tingnan mo inom yung soft drinks. Ibuhos mo doon sa CR mo na napakarumi. Kinabukasan yung iniduro, puting-puti. Huwag tayo magbanggit ng soft drinks sa pangalan. Basta ako, okay na ako sa tubig. Okay na ako sa kape, yung black coffee. May pakinabang yan sa katawan ng tao. Amen? At saka yung herbal, okay yan. Kung galit, Amen? Ayon. Ang katawan natin, templo ito ng Diyos. Amen? Alagaan mo yan. Sabi mo, alagaan mo katawan mo, Sabi mo sa katabi mo, alagaan mo yan. Templo ng Diyos yan. Amen? Okay, number 2. What is the meaning of Proverbs 11 verse 11? Ang sabi po ng Proverbs 11 verse 11, the righteous person speak wisely and causes others to rejoice and be blessed. Yung taong kinasiyahan ng Diyos nakakatuwa, hindi nakakainis. Amen? Amen po ba? Kaya ako, pag nag-sermon ako, pag sinabon ko ang isang tao, kailangan banlawan mo. Kasi pag hindi mo binanlawan yan, makati sa katawan yan. Sinabon mo eh. O, subukan nyo, magsabon kayo tapos huwag kayong magbanlaw. Kundi ka mangati. Sabi ni yung isang Batanggin, si sir, nagpapatama. Sabi ko naman, hindi ako nagpapatama, itinatama laang. Amen? Pag tinamaan ka ng salita ng Diyos, magbago ka na. Palapakan natin ang Panginoon. Amen? Woo! Amen po ba? Ulitin ko, may contrast. May contrast yung The righteous person speak wisely and causes others to rejoice and bless. Ang contrast noon, alam mo kung ano? In contrast, the wicked person speak foolishly and causes trouble. Di ba may kwan yun eh. Pag yung tao na matuwid, ang sinasabi niya at matalino,
Ito'y nagbibigay kagalakan sa mga taong kausap mo at pinangaralan mo at pinagpapala yung mga tao. Amen? Tulad ng ikapo. Yung ikapo, pag hindi ka kumbinsido, hindi mo pwedeng bigyan yan kasi kabawasan yan sa iyong sweldo. Amen? Pero hindi mo alam, pag ginawa mo yan, siksik, liglig at umaapaw ang ibibigay sa iyo ng Diyos. Amen? At hindi naman ako mangangaral ng ikapo kung ako hindi nag-iikapo. Bakit sabihin ng Diyos, sinungaling ka? Pinangangaral mo ang ikapo, hindi ka naman nag-iikapo. Naku po. You are hypocrites. Amen? Amen po ba? Ito pa, number 2 na tayo. How do we obey the golden rule? How do we obey the golden rule? My bottom line, doing to others as you want them to do for you is possible. Possible when we pray with persistent expectation, golden rule, golden prayer. Possible. Possible talaga. Pero ano sinabi doon? Sinabi niya by prayer. Yung persistent prayer, hindi yung nagdasal ka lang dahil may problema ka. Kailangan tuloy-tuloy yung dasal mo. May problema o wala, magdasal ka sa Panginoon dahil yun ang komunikasyon mo sa Diyos na may likha sa iyo. Woo! Amen! Sabi dito, golden prayer. Pag ikay ay nagdadasal, dapat habit mo na yun na ang buhay mo. More prayer, more power. No prayer, no power. Kung gusto maging powerful, ibabad mo ang iyong sarili sa pananalangin. Sabi ng amin, babad sa presensya mo. Subukan mo ibabad yung sarili mo sa chismis. Kundi away ang abutin mo. Pag binabad mo ang iyong sarili sa presensya ng Diyos, bawat dasal mo tutugunin ng ating Panginoong Jesucristo. Woo! Amen! Amen po ba? Yun. Kaya ako may golden rule ako doon sa kwarto. Don't knock. Don't disturb me. If you want eating, almusal, okay. Lalabas na lang ako. Bakit? Pagkagising ko, may ginagawa ako. For the Lord. Amen? At tinatanong ko pa, Panginoon, ano bang topic mo? Ano ba yung gusto mong ituro sa iyong bayan? Amen? Okay. The golden rule came from Emperor of Rome. Doon pala galing yan. Yung kauna-unang emperor ng Roma. Tandaan mo, ang Katoliko ay Roman Catholic Church. Ang ibig sabihin ng Roman Catholic Church, Universal Church. At bakit binigay ang Roma na magiging Mother Church? Dahil bunga yan ng dasal ni Reyna Elena nung digmaan ni Great Constantine. At si Reyna Elena siya nakahukay ng krus ni Kristo, 3 krus. At yung krus na yon doon nagdasal. Sabi ng kanya mga sundalo, mahal na Reyna, ang krus ni Kristo ay mahimala.
Lahat na mapatong ng kamay na may mga sakit, gumagaling. Sabi ni Raynel, kumuha kayo ng kwan, ng mga may sakit. Kumuha sila ng may sakit. Pinapatong doon sa isang krus, lalong lumala ang sakit. Siguro yung krus ni Hestas. Kasi 3 krus yun eh. Kay Dimas, mayroong isang krus doon. Pagpatong, lahat ng mga may sakit ay gumaling. Anong sinabi ng mga sundalo ni Reyna Elena? Mahal na Reyna, ito ang krus ni Kristo kasi gumagawa ng himala. Anong sinabi ni Reyna Elena? Mahal na Kristo. Kahit kami hindi Kristiyano, si Reyna Elena, si Constantino ay pagan, pagano. Hindi po sila Kristiyano. Pero dahil doon naghimala si Kristo, ano sinabi ni Reyna Elena? Jesus, kung tulungan mo lang ang anak ko, si Constantino sa digmaan ngayon, kasi ang labanan ngayon, Kristo, 50,000 lang ang sundalo ng anak ko. Ang kalaban nila mahigit 450,000 na mga sundalo. Paano sila manalo? Ang sabi ni Reyna Elena, tulungan mo lang ang anak kong si Kristo. Kristo, tulungan mo lang ang anak ko si Constantino manalo sa digmaan. Ang krus mo ay ipoprosesyon ko sa buong Europa. Nagulat sila. 24 hours, 24/7, ang mga sundalo ni Constantino hindi napapagod at ang bilis, ang liliksi, napatay nila lahat yung kanilang kalaban. Na-declare na yung imperyo na yon sa ilalim na ni Great Constantine. Kaya diyan nagkaroon ng himala. Alam mo sino gumawa ng himala? Si Jesus Christ. Dahil nanalig yung kanyang ina, si Reyna Elena. Diyan ang galing yung Santa Cruzan. Bakit pinoprosesyon ang krus ni Kristo tuwing Santa Cruzan? Dahil pinangako ni Reyna Elena na pag manalo si Constantino ang krus ni Kristo ay ipoprosesyon ko. Kaya matindi. Tapos sinabi ni Reyna Elena, mahal na anak, ikaw na ngayon ang emperor. Ikaw na ngayon ang pinakadakila. Ang buong Europa, hawak mo na, pati ang Roma. Anak, pwede ba ibigay mo kay Kristo ang Roma? Sabi ni Constantino, okay, mami. Ay, hindi pa pala usong mami noon. Mahal na Reyna, okay. Hindi nyo ba alam na legal yon? Kaya doon itinayo ang Roman Catholic Church sa Roma. Saan ba ang Batikan? Sa Roma. Sino ba may-ari ng Batikan? Simbang Katoliko. Amen? Ngayon, saan pinatayo ang St. Peter Basilica at ang korte ng simbang St. Peter ay korteng susi kasi si Kristo binigay ang susi ng langit kay San Pedro. Sino ba ang kauna-unang papa sa Roma? Si San Pedro Apostol. No? Amen? Yun ang dahilan. Kaya ang sabi dito, golden rule, bilang pagtanaw ng utang na loob kay Kristo, ang sabi dito, the golden rule came from Emperor of Rome. Putting this verse on the wall of this palace in gold we think of its as such a gold rules, what we call it golden rule. Isipin mo sa palasyo ng emperor, sinulat po yung verse na ito, yung golden rule. Na dapat sundan ninyo. Ito ang batas. Kung ano ang ginawa mo, yun ang babalik sa iyo. Amen po ba? Amen! Anong ginawa nila kay Kristo? Yung ginawa ni Reyna Elena kay Kristo, ibinalik ni Reyna Elena kay Jesus. Kaya ang Santa Cruzan, tuwing Mayo, yun po yun ang dahilan kung bakit inadapt
ng Roman Catholic Church yung Santa Cruzan. Amen? Pagkatapos noon, sinabi ni Reyna Elena, anak, ang nagpanalo sa iyo, si Jesus. Ibigay mo ang Roma kay Kristo. Amen? Amen po ba? Yun, ang dahilan, ang kasaysayan. Kaya ang golden rule, ang nagkuhan po yan, yung emperor ng Roma. Amen? Pagkatapos noon, ito na, ang panghuli. Ha? How to practice the golden rule. Pag sinabing practice, isabuhay mo. Kahit ordinaryong tao ka, hindi lang yung Roma, hindi lang yung emperor ng Roma, kundi pati ikang ordinaryong tao na nabubuhay. Kung pinractice mo yung golden rule, kung anong nangyari kay Great Constantine, mangyayari rin sa buhay mo, mga kapatid ko kay Kristo. Woo! Amen! Amen po ba? How to practice the golden rule. Practical tips for living the golden rule ay number 1 is practice compassion. Dapat praktisin mo ang magiging mahabagin, maawain. Sapagkat kung ikay maawain, kaaawaan ka rin ng Diyos. Purihin ang Panginoon. Amen? Amen po ba? Tingnan nyo. Ako paborito kong YouTuber, si Daddy Frankie. Yung ginagawa niya, binalik sa kanya. Milyon-milyon ang kanyang sahod sa Facebook, sa YouTube. Buwan-buwan. Mayroon na siya ngayong napakalawak na bahay ampunan sa Pangasinan. Yung mga taong tinulungan niya, yung mga putol ang paa, inampun niya. Yung mga taong para may sinto-sinto, inampun niya. Anong binalik sa kanya? At gumagamit siya ng biblical verse. Amen? Tingnan mo yung mga YouTuber. Walang ginawa kundi siraan yung mga tao, mga fake news, hindi magtatagal yan. Bakit? Alam ng Diyos yung ginagawa mo. Alam ng Diyos yung motibo mo. Amen? Amen po ba? Number 2. Number 2, how to practice the golden rule. Number 2, be friendly. Dapat mapagkaibigan ka. Hindi yung pinipili mo yung kaibiganin mo. Amen po ba? Sabi, ang kakaibiganin mo lang yung gusto mong may balik sa iyo. Ano sinabi ni Lord? Kung ang bibigyan mo ang mga taong inaasahan mong babalik sa iyo, ano pa ang gantimpala na ibigay sa iyo ng Diyos? Amen? Masarap ang walang kaaway. Amen? Ay, salamat sa, yan, kay kaibigan ko yan si Brother Stephen sa sa Facebook. Binigyan ako ng sombrero. Saka yung kasi binilin sa akin ni Reinsalan yan, yung mga technician. Bay, wag mong pabayaan si Brother Stephen, napakabait yan. Mga kaibigan ni Brother Stephen, ilang dekada na yun. Ay, ang taong yan, naglilingkod sa gawain ni El Shaddai. Libre. Amen? Nung binilin sa akin yan, sabi huwag mo masyadong higpitan si brother, kasi nabalitaan nila na inaaway daw si Brother Stephen ng preacher. Nagalit yung mga technician doon. Mga barkada lahat ni Kwan yun. Brother Stephen. Huwag mong awayin yung kaibigan ko dahil magiging kaaway tayo pag inaway mo yung kaibigan ko. Pero pag kinaibigan mo yung kaibigan ko,
magkaibigan tayo. Amen? Huwag mong awayin si Jeffrey, susuntukin kita. Hindi, biro lang yun eh. Hindi, totoo yun. Ha? Alam mo, pag friendly ka, marami magtatanggol sa iyo. Hallelujah. Palapakan natin. Number 2. Number 2, how to practice golden rule. Number 2, be helpful. Kung may nangangailangan, tulungan mo. Kasi pagdating ng ikaw nangangailangan, may tao ring tutulong sa iyo. Yun ang golden rule. Amen? Amen po ba? Pag mayroon nang hihingi sa iyo, lista mo sa tubig. Huwag mo na singilin. Amen? Hindi yung utang mo, magbayad ka na. Oh, wala pa akong pera. Paano makabayad yung tao? Ginawa mong 5-6. Oh, bayad na yung utang niya, may utang pa rin. Okay? Number 4. Number 4, how to practice the golden rule. Number 4, listen to others. Matuto kang makinig sa iba. Hindi yung ikaw lang gusto mong pakinggan. Amen po ba? Pakinggan mo naman yung suggestion ng iba. Kaya ang tawag doon sa suggestion, hindi utos yun. At kayo naman na mag-suggest, dapat gamitin mo yung the right word. Ano sabi ng iba? Dapat kasi ganitong ginawa mo. Hindi suggestion yan, utos yan. Pwede ba mag-suggest? Pwede bang gawin natin ganito? Yun. Ay yung ibang nagsasuggest, hindi suggest eh. Dapat ito ang gagawin natin. Oh. Anong pakiramdam mo doon? Suggestion ba yon o nag-uutos? Dapat, yung salitang dapat. Ginagamit lang yan doon sa pagpatupad. Ang nagsasuggest, nagkukuan lang, nagmumungkahi. Amen? Palakpakan natin si El Shaddai. Woo! Amen! And number 5, stop criticism. Golden rule yan. Kung ayaw mong batikusin, di wag ka magbatikos. Amen? Amen po ba? Number 6, pinakahuli. Don't control others. Huwag mong manipulahin ang kapwa-tao mo. Kasi alam niyo ba kung bakit may mga taong pinasusunod kahit mali? Yan ang mga tao may tinatawag controlling spirit. Ang tao may controlling spirit, gusto niya pasunurin ka niya. Yan ang mga asong Amen? Amen po ba? Sa politika, ganyan. Kahit mali, sunod ka. Kasi yung leader mo, mayroong controlling spirit. Dapat makawala ka doon. Cast out mo ang demonyo sapagkat ang controlling spirit ay the spirit of evil spirit. Amen po ba? Kasi ang Diyos ay Diyos ng kalayaan. Amen po ba? Mahina ang amen. Hallelujah. Kaya, ayaw na ayaw ko yung manipulahin ko yung tao. Amen? Tulad niyan, huwag mong manipulahin, magbigay ka. Nagbigay lang ng 50. Gawin mo 100! Yun. Diba? Aba, kung walang pera yung tao, mangungutang pa siya. Amen? Woo! Bigyan mo kalayaan ng tao. Lalong-lalo na sa love offering. Ang love offering, depende yan sa puso ng tao na nag-uudyok. Huwag mong utusan yung tao. Bigyan mo ng ganito kalaki. Bigyan mo ng ganyan. Aba, hindi. May controlling spirit ka na. Amen? Amen? Mayroon sabi sa akin, bigyan mo lang 100 yan, brother pa. Hindi. 250 ang gusto ko ibigay dito eh.
Bakit? Oh, yon. Ha? Amen? Alam mo, huwag kang pakontrol sa ibang tao. Ha? Ang Holy Spirit gusto niya maging malaya ka. Ang Holy Spirit gusto niya happy ka, masaya ka. At kag may kalayaan ka, masaya ang buhay mo, masagaya ang puso mo. Amen? Woo! Magsitayo na kayo. Ha? Alam mo, masunurin ako eh. Sinabi ni Brother Stephen, dapat to 240, wala ng tao to. Ha? Ibig sabihin, gagamitin to ng iba. Hindi ko mo preacher ka, sabihin mo, depende sa leading ng Holy Spirit. Ay, wala yun. Wala nakalagay sa Bible yun. Obey. Sumunod ka. Amen po ba? Tingnan mo yung katabi mo. Sabihin mo sa kanya, alam mo na, yung batas ng Golden Rule, helpful. Kaya sabihin mo sa kanya, tulungan mo naman ako. Taas ang kamay. Gusto ko si masaya kayo na nahihingi sa Panginoon. Amen. Taas ang kamay, tanda ng pagsuko, pag-amin na wala tayong magagawa kung wala ang Panginoong Diyos. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Itanim mo po ng mabuti ang iyong mga salita na kanilang napapakinggan, na ito'y tumubo, lumago at magbunga sa kanilang buhay sa araw-araw. Saan man sila pumatungo, Panginoon, ang aral mo manatili sa kanilang mga puso. Amen. Hallelujah, hallelujah. Puso ko'y iyong sinisiyasa. Buhay ko'y iyong alam. Ang lahat kong lihim, O Yahweh, ay tiyak mo ang nalalaman. Lahat ng aking ginagawa sa'yo ay iniling. Ang lahat kong lihim, O Yahweh, ay tiyak mo ang nababati. Salamat, Panginoon, kilala mo ako. Ang lahat ng bagay ay dinigin sa'yo. Salamat, Panginoon, tinutuwid mo ako. Ikaw lang ang may alam ng aking patutunguhan. Salamat sa'yo, Panginoon. Salamat, Panginoon, kilala mo ako. Ang lahat ng bagay ay dinigin sa'yo. Salamat, Panginoon, tinutuwid mo ako. Ikaw lang ang may alam ng aking patutunguhan. Salamat sa'yo, Panginoon. Hallelujah. Salamat, Panginoon. Kilala mo ako. Kaya huwag ka mag-alala, kapatid. Kung ikaw man hinusgahan, ikaw man siniraan, hindi ka nila kilala. Huwag ka malungkot. Ang Diyos, kilala ng Diyos kung sino ka. Kung hindi naman totoo yung sinasabi nila, huwag kang gaganti. Bahala ang Diyos sa kanila. Dahil alam ng Panginoon ang katotohanan. Alam niya kung sino ka at alam niya kung ano ka.
Panginoon, tama yung sinabi mo. Ang batas ay batas. Golden rule, anuman ang ibig naming gawin sa aming sarili, sa aming kapwa, yun ang mangyayari sa aming sarili. Pagpalain mo, Panginoon, mga kapatid kong ito, ang kanilang mga handog para sa iyong gawain, ibalik sa kanila ng siksik, liglig at umaapaw pa. Pagpalain mo po ang kanilang mga personal na mitiin sa buhay. Mapalad ang mga tao nagmimiti na makasunod sa kalooban ng Diyos, sapagkat anuman ang kanilang minimiti ay ipagkakaloob mo sa kanila, Panginoon. Pagpalain mo ang aming pag-uwi, samahan kami, gabayan, patnubayan, makarating ligtas sa aming mga pupuntahan. Ito po ang aming samot dalangin sa ngalan ng Ama, Anak at ng Espiritu Santo. Lahat ay magsabi ng malakas na Amen! Amen! God bless you all. Pasalamatan natin ang Panginoon. Salamat sa Diyos na tapat, salamat sa Kanyang linga, salamat ibinigay niya si Jesus Cristo. Salamat sa Diyos na tapat, salamat sa Kanyang linga, salamat ibinigay niya si Jesus Cristo. At ngayon ang maingay na lakas, ang dukha ay mayaman, nagais sa mga gawa ng Diyos. At ngayon ang maingay na lakas, ang dukha ay mayaman, nagais sa mga gawa ng Diyos. Salamat, salamat. Patuloy po tayong tumayo. Dalasalin natin ang Salmo 91. Sa ngalan ng Ama, Anak ng Espiritu Santo. Amen. Awit ng pagtitiwala ng Diyos. Siyang naghahangad ng pagkupkop ng kataas-taasan at nananatili sa kalinga ninyong makapangyarihan, makapagsasabi sa Kanyang Panginoon, muugkat tahanan. Ikaw ang aking Diyos, ang Diyos na tangi kong pinagtiwalaan. Ika'y ililigtas niya sa panganib sa mangbitag, at kahit anumang mabigat na salot di ka magdaranas. Lulukuban niya sa lilim ang kanyang malabay na pakpak. Sa kalinga niya ay natitiyak mo niya, ikaw ay ligtas. Iingatan niya at pagsanggalan pagkat siya'y tapat. Pagsapit ng gabi, di ka matatakot sa anumang bagay. Maging sa gagawing bigla ang paglusob pagsapit ng araw. Ni sa ano pa mang darating ng salot pagkagat ng dilim. Di ka matatakot kasamahan mong araw kung dumating. Kahit na mabuwal sa iyong harapan ang 1,000 tao, sa iyong paligid ang bilang ng patay maging 10,000. Di ka matatakot at natitiyak mong di ka maano. Ikaw nagmamasid at sa panunood iyong mamamasdan. Yaong masasama ay makikita mong pinarurusahan, sapagkat si Yahweh ang iyong ginawang tagapagsanggalan, at ang pinili mong mag-iingat sa iyo'y kataas-taasan. Di mo aabot yun ika'y mapahamak at walang daratal, kahit anong uring mga paghihirap sa iyong tahanan. Susubuin niya ang maraming anghel, silang susubaybay. Kahit sandako, ika'y maparoon, tiyak iingatan. Sa kanilang palad ay tatayo ka at silang magtataas, nang hindi masaktan ang mga paa mo sa batong matalas. Kahit ang tapakan mo ang mga leon, ahas na mabagsik, di ka maano sa mga serbyante at leyong mababangis. Ang sabi ng Diyos, aking ililigtas ang tapat sa akin.
at ingatan ko ang sinumang taong ako'y kikilanin. Pag sila'y tumawag, laging handa ako na sila'y pakinggan. Aking sasamahan at kung may hilahil ay sasakluluhan. Aking ililigtas ang bawat isa ay pararangalan. Sila'y bibigyan ko at gagantimpalaan ng mahabang buhay at nakatitiyak na ang tatamuhin nila'y kaligtasan. Maaring ipinit ko ang langit at hindi pumatak ang ulan. Maaring magpadala ako ng mga balang upang salantain ang lupaing ito. Maaring palaganapin ko sa aking bayan ang salot. Ngunit sa sandali ang bayang ito na aking pinili ay magpakumbaba. Manalangin, hanapin ako at talikdan ang kanilang kasamaan. Diringgin ko sila, patatawarin ko sila, at ibabalik ko sa kanilang lupain ang katiwasayan at kasaganaan. Ito ang mga salita ng Diyos. In the name of the Father, Son, and Espiritu Santo. Amen. God bless us all. God bless us all. See you next Saturday and see you tomorrow.